mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Giingong Pogo Hub sa Panabo City sa Davao del Norte. Gironda sa NBI Region 11. Kapin 50 ka Pogo workers arestado. 19 anyos nga lalaki sa Cagayan de Oro City. Patay human gidunggab sa iyang tulo ka barkada. Pipila ka aspirants sa nagkaniang posisyon sa mga lugar sa Mindanao gideklarang nuisance candidates sa COMELEC. Og sako-sakong basura nahipos ato sa Coastal Cleanup Drive sa Davao City nga kabahin sa Pasko Fiesta 2024. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Kapin 50 ka mga Pogo worker ang nadakpan dihang nadiskubrihan ang usa ka Pogo Hub sa Panabo City sa Davao del Norte. Atong saro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, giaresto sa NBI 11 ang giingong mga Pogo workers sa maong nadiskubrihan nga Pogo Hub sa Barangay Manay, Panabo City, Davao del Norte. Doon na matud pa'y posibilidad nga mga government officials nga protektor sa operasyon niini. Wala na makapalag ning mga matud pa Pogo o Philippine Offshore Gaming Operator workers. Human giaresto sa mga ahente sa National Bureau of Investigation Region 11, kaganihang kadlawon sa Purok 6, Barangay Manay, Panabo City, Davao del Norte. 59 ang giaresto, 55 niini mga Chinese, 3 ang Malaysian ug 1 ang Filipina. Sumara sa Pinay nga nadakpan, may bisita ra daw siya sa iyahang uyab nga Chinese nga nagtrabaho sa naasoy Pogo Hub. Magbabakasyon po ako dun po sa boyfriend ko po. Anong pagkakaalam mong trabaho ng boyfriend? Pogo po. So alam mo talagang Pogo ang trabaho? Opo. Gaano katagal na daw siya nagtatrabaho doon? Dito po, bago lang po lang silang dating dyan. Alam mong Pogo doon? Opo. Alam mong illegal? No po. Kining usa sa nadakpang Chinese, wala matud pa siya nasayod nga Pogo ang iyang gisudlang trabaho. I'm from Manila because some friends say they have working and he don't let me go and he control me working here. But why do you have to work here? Because my friends say here have good job, not Pogo, so I come. Sigon sa NBI 11, usa ka rescue operation lang unta sa usa ka warehouse sa naasoy lugar ang ilang himuon. Sa usa ka Malaysian nga ginganlang Ruby Lim. Si Lim nanawag og nagpatabang sa NBI Central Office kay ginakulata daw siya. Apan sa pagsulod sa NBI sa lugar, nakurat ang mga ahente kay dunay daghang computer ug mga Chinese. Nasayran nga usa di ay kini ka Pogo Hub sa Jinseng International. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao kuha ang pahayag sa mga kumpanya. Dugang sa NBI, Filipino ang tag-iya sa property nga wala una nila ginganlan kay parayon pa ang ilahang investigasyon. We're surprised. Siguro mga nakaon na computers nasa mga 60 units, no? Dalawang kwarto ito, 2 areas or 2 rooms, no? And mayroong mga Chinese doon nag-ooperate. Most of these Chinese nationals, not all, from Manila ito lahat. Dinala dito dahil nagsarado yung Pogo nila sa Manila. So itong si Ruby Lim, parang she was forced to work. She really wanted to escape, but she managed to send messages to the authorities. So yan ang ginawang naming dahilan kung bakit we have to rescue her. When we got to the area, katakas siya, kasama ng abductors niya. We will be conducting a hot pursuit operation beginning today. 3 ka bulan pa daw ang operasyon sa maong Pogo Hub sa lugar. Yung operations nila, itong Pogo operations is not licensed. Kasi nga, no less than the president na nagbawal nito. And aside from that, wala silang permit to work here from the DOLE. Alam natin, pag may Pogo, meron din yung mga scam. So pag nalaman natin na may scam, papasok yung stapa. No? Nakuha gikan sa mga naaresto, mga cellphone, ID, sigarilyo, posibleng dunay torture sa sulod tungod sa mga nakuhang mga posas ug bunal.
Sumala sa NBI 11 nga dunay mga opisyal nga posibleng protektor sa Pogo operation sa Panabo City. Initial information na nakuha, merong mga officials from the government na nagpo-protect dito. So, inimbestigahan namin. Meron din kaming na-trace na may nagpapanggap na 2 NBI agents para nag-accommodate dito kung saan nila nakuha itong location na ni-raid natin. Ginasuta pa po sa NBI kung late registrants ba ang mga nadakpang Chinese o kung miagi ba sa legal nga proseso ang pagkuha sa ilang mga dokumento. Kahinumduman nga sa pag-imbestiga sa NBI, daghang Chinese ang illegal nga nakakuha og birth certificate sa Santa Cruz, Davao del Sur. Samtang nakig-alayo na ang NBI sa Bureau of Immigration alang sa deportation sa mga langyaw nga dinakpan. Sa gipagulang Executive Order No. 74 ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., giban na sa nasod ang Pogo o gubang offshore gaming operations lakip online. Sara, sumala sa NBI 11 nga ang kining gikahimutangan sa alleged Pogo hub diha sa Panabo City. Anaa sa layo nga lugar o hilit kadapit diha sa Barangay Manay ug aduna kini gilapdon nga 1.5 hectares. Sa karon nag-request na ang NBI 11 og search warrant aron usab ga legal nga makuha ni nga mga computers as evidence. O aron usab nga ma-search further nila ang area. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Patay ang usa ka 19 anyos nga lalaki sa Cagayan de Oro City human giingong giunay og dunggab sa mga barkada niini. Rason matud pa sa panagbikil ang pagpangawat sa biktima. Ani ang report ni Cyril Chavez. Dead on the spot ang biktimang 19 anyos nga lalaki nga itago nato sa ngalang John human nga makadagang higayon nga gitabangan og dunggab sa Zone 3 Sentro Culambog, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Ang insidente nahitabo pasado alas 10 sa gabi adlaw Miyerkules. Matod sa kapulisan, wala na nila naabtan ang mga sospek sa ilang pagresponde sa lugar. Bugtong ang biktima nga nagbuyod kilid sa dalan og wala nay kinabuhi. Sa investigasyon, nasayran nga higala o barkada ra sa biktima ang tulo ka sospek nga mitabang og dunggab patay kaniya. Gikaingon nga ang biktima mao'y responsable sa pagkawat sa iyang gamit no mahalong gamit sa suspitsado ug samtang dito sa sulod sa computer house ang maong internet room ang kuan katong biktima dunggab sa suspitsado. Padayon ang hot pursuit operation sa kapulisan batok sa misibat nga mga sospek. Apan, ang maong pasangil sa sospek sa biktima ang wala giuyunan sa amahan niini. Sumala pa nga sobra siyam ka bulan na nga wala gauli sa ilang balay ang biktima tungod na narbaho na kini ug aduna nay kapuyo. Ilang istorya pero sa ako ang kabayan sa ako kay bali ako amahan mi ako. Di ko mutuwa na sir. Mutuwa na nga istorya. Nanawagan karon og hustisya ang pamilya sa biktima. Gihan-ay nasab sa kapulisan ang kasong murder batok sa mga sospek. Nakakuha sa akong bata nga ang amo lang, hustisya lang. Kung ganahan mo makita sa mo, negosyate, di man mo problema kayo. Usap kami, ubri mo gyapon mi. Ang amo lang nga matabangan namin ano mong kuha sa akong bata kay lisod di kay mi. Anay na ang mga dokumento nga i-attach para ma-file ang formal complaint o iduso nga to sa buwatan sa piskalya o niyang hapon kay identify naman ang suspitsado o doon na yung mga testigo. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Pipila ka aspirants sa nagkariang posisyon sa mga lugar sa Mindanao gideklarang nuisance candidates sa COMELEC. Atong saro ng detalye sa live report ni Argel Relator. Argel. Sara, hinuon sa karon dinhi sa Davao City walay gideklara ang COMELEC nuisance candidate sa mga nag-file og certificate of candidacy. Samtang giklaro sab sa COMELEC nga walay si bisan si kinsa gawas lang sa mismong botante ang makabalo kung kinsa man ang iyang gibutaran atus sa eleksyon.
Sa gipagula nga impormasyon sa COMELEC Central Office, pipila ka aspirants nga nagsumite og Certificate of Candidacy ang gideklara nilang nuisance candidates. Sa Mindanao, lakip sa gideklarang nuisance candidates sila si Limuel Yek Numeron, Rosalida Canay Frayna o Clarita Vital Pichay nga pulos nag-file og COC pagka-congressman sa ikaduhang distrito sa Surigao del Sur. Nuisance candidate sab si Romeo Osorio Avila nga mudagan unta pagka-mayor sa lungsod sa San Agustin sa Surigao del Sur. Lakip si Mapanid Macmul Mama nga mudagan unta pagka-mayor sa Tangkal, Lanao del Norte ug Alan Olicario nga mudagan pagka-mayor sa Ipil, Zamboanga, Sibugay ug si Chelsea Ray Bukoy de los Reyes nga mudagan sa punta pagka-mayor sa lungsod sa Naga sa Zamboanga, Sibugay. Ang COMELEC Second Division maoy nagdeklara kanila nga nuisance candidates o kanselado na ang ilang gisumiteng COC. Wala na mihatag og detalye ang maong buhatan sa pagdeklara sa maong mga aspirants nga nuisance candidates. Samtang sa nagapadayong automated counting machine roadshow na ginapahigayon sa COMELEC, gipasabot sa COMELEC nga dili tinuod nga dunay makahibalo kung kinsa man ang gibotarang kandidato sa matag botante. Kinihuman migula ang mga hungihong nga makahibalo ang mga kandidato o mga taga-suporta ni ini kung kinsa ang gipangbutaran sa botante. Busa, butaran gayud kuno kung kinsa ang buot-butaran nga kandidato base sa kaugalingong pagbuot. Huwag kunan ng litrato ang balota, voter's receipt or ATM screen. Why? Kasi baka gamitin yan outside para sa bayad. Boto sa imong konsensya. Kasi ang machine itself will only read your votes. Kung kinsa inyohang gi-shade dito, mamahimong magdala og listahan sa buot butaran sulod sa voting precinct apan bawal ang sample ballot. Ang magmalapason mag-atubang og election offense. Sara, base sa calendar of activities sa COMELEC sa January 12, 2025 na magsugod ang election period. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Mialma ang gobernador sa Misamis Occidental sa gipagawas nga pahayag sa Department of Public Works and Highways nga dadaot ang aspalto sa bahin sa kalsada sa Panguil Bay Bridge tungod sa mga overloaded nga mga truck nga nagaagi sa maong tulay. Ano yung report ni Cyril Chavez? Sa gipagawas ka statement ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal, isip tubag sa nauna na nga public statement sa Department of Works and Highways kalabot sa pagkabuslot sa aspalto sa kalsada sa Panguil Bay Bridge. Mialma ang gobernador sa giingong pag-agi sa mga overweight truck sa tulay nga gihimong rason sa DPWH sa pagkabuslot o pagkaguba sa aspalto. Sumala sa gobernador nga 24 oras nga adunay gabantay sa weighbridge busa imposible kuno nga makaagi ang mga truck nga overloaded. May gawasab kuno sa pagtuon sa technical team sa probinsya nga wala gibutangan sa kontraktor og SS-1 tack coat ang kalsada una gibuhusan og aspalto rason nga dali kining naguba. Busa na nawagan ang opisyal ngadto sa kadagkuan sa DPWH nga imbestigahan ang kontraktor ingon man ang project director sa tulay. Gisuwayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa DPWH kalabot sa pahayag ni Governor Waminal. Apan gipaabot pa kuno sa DPWH Region 10 ang tubag sa DPWH Unified Project Management Office sa Kauluhan. Hinoon sa kasamtangan, maagian na pagbalik ang upat ka lane sa Panguil Bay Bridge human nga gidali og ayo sa kontraktor ang mga aspalto nga nabuslot. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Usa ka lalaking landscaper sa Malaybalay City, Bukidnon ang patay human gipusil samtang nagmaneho sa iyang sakyanan. Personal nga bangi ang ginalantaw sa kapulisan nga motibo sa pagpatay. Ato ibalik si Cyril Chavez. Patay na diyang naabdan sa otoridad ang 45 anyos nga lalaking landscaper human nga gipusil sa wala pa naila mga suspitsado sa Purok 2, Barangay Magsaysay sa Malaybalay City, Bukidnon. Ang insidente nahitabo pasado alas 2 sa hapon adlaw Miyerkules. Matod sa kapulisan, nahanaw na ang bag sa biktima nga dala niini atol sa iyang pagbiyahe. Sa maong adlaw before the incident happened, adunay nagtawag sa iyaha
nga gipadali-dali siya nga ipaanha dito sa barangay Magsaysay kung asa kining insidente nahitabo kay aduna daw kunoy tawo nga gusto magpa-landscape ngadto kaniya. Dugang sa otoridad, posibleng planado ang pagpatay sa biktima ug dili tulis ang motibo, labi pa nga wala kini dalang dakong bahandi atol sa hitabo. Posibleng personal nga bangi ang motibo sa krimen, human nga daan na kuno kini adunay bahad sa iyang kinabuhi. Adunay persons of interest ang kapulisan nga posibleng adunay kalampigitan sa kaso. Right now, dili pa nato pwede mabutyag no kung ang details gid niini, but ang anggulo sa personal gayud nganong resulta sa maong pagpusit patay sa mga biktima. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mialma ang mga mag-uuma sa Davao Oriental sa ubos nga palit sa ilang harvest nga humay sukad gipaubsan ang tax sa imported nga bugas. Giangkon sa grupo sa mga mag-uuma sa humay sa Davao Region nga miubos na ang palit sa pasi o wala pa nagaling nga humay sukad gipaubsan ang taripa sa imported nga bugas. Sumala ni Naomi Dimpas sa Dimpas Grid Integrated Tourism Farm sa Banay-Banay, Davao Oriental nga sa karon ana lang sa 17 pesos ang palit matag kilo sa humay. May na lang ang mga unang nakaani sa mga nakalabay semana nga miabot pa sa 20 pesos ang kilo sa humay. Tungod sa pag-abot sa mas daghang imported nga bugas, mas barato ang presyo niini sa merkado. Rason nga miubos usab ang kuha sa mga trader gikan sa mag-uuma. Mga kapuso, walay low pressure area o bagyo nga gipaabot sa sulod sa Philippine Area of Responsibility apan makasinati gihapon og pag-ulan ang Mindanao tungod sa localized thunderstorms. Bisan sa maayong panahon sa buntag, mag-andam gihapon og panagang sa ulan kay makasinati gihapon og pag-ulan ang dakong bahin sa Mindanao sa hapon o gabi. Sa Luzon, shearline ug amihan ang magpaulan, samtang localized thunderstorms ang magdala og pag-ulan sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa katag-katag nga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region ug Soc-Sargen. Busa, mahimong alerto gihapon sa pagbaha o pagdahili sa yuta, mga kapuso. Karong sa gunso ng ulan, matag hapon o gabi, doble sab ang gihimong pagpanglimpyo sa Davao City Ancillary Services Unit o ASU sa mga drainage sa Davao City. Parang naningkamot ang Davao City Ancillary Services Unit nga malimpyuhan ang mga drainage system aron matubag ang problema sa mga pagbaha sa syudad. Ilabi na karong panahon sa amihan o umaabot nga La Niña. Sumalat ni Paul Bermejo, ang hepe sa Davao ASU. Doon na sila yung mga personay gikan sa City Engineer's Office aron masigurong 24 oras dunay nagbantay sa mga inlet o agianan sa tubig ug paspas ang pagresponde ug galing dunay masinati nga pagbaha. Nagpadayon usab ang pagtubag sa ASU sa mga hangyo sa mga barangay alang sa pagpanglimpyo sa ilang mga kanal. Gilauban nga mabalik na ang supply sa kuryente sa Siargao Island sa Domingo. Samtang girekomenda sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga ipailawom sa state of calamity ang Siargao Island tungod kay wala pa mibalik ang kuryente sa isla. Unom na kaadlaw nga nagpadayong nakasinati og total power outage ang franchise area sa Siargao Electric Cooperative Incorporated o Siarelco tungod sa pagkadaot sa ilang submarine cable sukad pa niadtong December 1 sa kadlawon. Sa gipahigayong Emergency Council meeting adlaw Huwebes, gipahayag sa General Manager sa Siarelco nga nakuha na sa contractors ang gikinahanglang piyesa aron maayo ang nadaot nga submarine cable. Busa gilaumang mabalik na ang supply sa kuryente sa Domingo kuno galing maayo sab ang lakat sa panahon. Doon na matudpay maabot nga
4 megawatt nga genset aron makapa-operate sila og rotational nga power supply dindungan ang 4 ka lungsod nga dunay kuryente sulod sa 1 ka oras. Lakip sa contingency plans, girekomenda sa PDRMO ngadto sa sangguniang panlalawigan sa Surigao del Norte nga ipailam sa state of calamity ang Siargao Island aron nga makapagawas og pondo nga gikinahanglan alang sa power restoration ug uban pang gikinahanglan. Nagpaymangno ang Davao City LGU sa katawhan nga dili magpanik sa nakatakdang pagpahigayon og culture of security simulation exercise sa syudad. Nagpagula og advisory ang Davao City Safety and Security Cluster labot sa nakatakdang culture of security simulation exercise o CIMEX nga ipahigayon sa syudad. Apan wala nagipahibalo kung kanusa o asa kini mahitabo. Busa pay mangno sa otoridad nga kung makasaksi og operasyon sa otoridad dili magpanik. Samtang nagpaymangno sa ang otoridad nga gipaabot ang paghuot sa dagan sa trapiko ug pagkadelatar sa biyahe ato sa CIMEX. Kini kabahin gihapon matud pa sa pagpakusog sa kampanya nga Culture of Security sa syudad. In connection ni siya sir sa ato ang Pasko Fiesta celebration sir no, and prior to the sir sa pagplano ani sa CIMEX na siya coordination na hitabo with the Davao City Police Office, the Task Force Davao and the Local Government Unit, especially sa pag-disseminate information sa katawan. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Kapin 25 million pesos nga kantidad sa farm missionaries ang gitunol ngadto sa MNLF communities nga mag-uuma gikan sa pipila ka mga probinsya sa Mindanao atol sa gipaygayong MNLF Transformation Program Ceremony sa General Santos City. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gipangunahan mismo ni Secretary Carlito Galvez sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ang pagtunol sa pipila ka mga farm machinery ngadto sa mga mag-uuma. Ang maong mga mag-uuma nalakip sa 11 ka Moro National Liberation Front o MNLF communities sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, North Cotabato, Sultan Kudarat ug Sarangani. Kini atol sa MNLF Transformation Program Ceremony nga gipahigayon sa General Santos City adlawng Martes. Gilangkuban sa 8 ka tractors, 6 ka combined rice harvester ug 1 ka corn sheller ang maong mga ekipo. Mukantidad kini tanan sa 25 million pesos. Matud ni Secretary Galvez, kabahin kini sa Peace Process Agreement Program tali ang gobyerno ug ang MNLF combatants. Dugang ni Secretary Galvez nga sagad sa mga MNLF combatant, mga mag-uuma base sa gihimong profiling sa Mindanao State University. Busa dakong tabang matud pa ang maong mga ekipo sa ilang panginabuhian. It is my earnest hope that this partnership will last for lifetime dahil kasi yung foundational arrangement po natin nagbunga na at yun po magbubunga po sa mga susunod pang panahon. Gikalipay sab kini sa mga benepisyaryo. Kasi ang amin doon na mga farmers, palay asa kayong mais. Itong dalawang machines na ito ay talagang malaki talagang makakatulong sa mga communities namin doon sa Sultan Mastura. Mato sa chairman sa MNLF, ang maong Peace Process Agreement nasugdan niya atong 1976. Apan, sa tuig 1996 na napahigayon ang Final Peace Agreement. Ug sa maong Peace Agreement, kabahin din ang hinabang ngadto sa mga miyembro sa MNLF sama sa edukasyon, health, lakip na ang panginabuhian. Ito'y pinapasalamatan namin ng malaking bagay dahil it will help extensively implementation of the peace process. Kailangan alagaan natin so that we can meet its objective of serving our people. Kauban si Gary Balantay o Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Nakatakdang ng ipagawa sa Davao City LGU ang guidelines alang sa mga maninda sa sidewalk sa mga nagunang kadalanan sa syudad karong adlaw. Sumala ni Paul Bermejo, ang hepe sa Davao City Ancillary Services Unit, lakip sa mga giplastar ang saktong sukod sa mga stall aron masiguro nga duna pay agianan ang mga tao ug dili kini mobabag sa dagan sa trapiko. Hinuon susama sa mga nakalabayng tuig, gilauman nga matugutan ang pagpamaligya nga double side sa sidewalk. Apan kinahanglan gihapong matuman ang 1/3, 2/3 policy
1/3 lamang sa sidewalk ang igahin sa mga display nga paninda ug ang 2/3 igahin sa mga tao. Dili lamang kalingawan ang hatod sa Pasko Fiesta 2024 sa Davao City sanglit karong adlaw, gilusad sab ang Blue Santa Claus Project diin sako-sakong basura ang nahipo sa pagpanglimpyo sa coastal areas sa syudad. Misalmot ang gatusan ka mga Davaoenyo pinaagi sa mga grupo ug organisasyon ato sa Blue Santa Claus Project nga usa ka coastal cleanup drive nga gipaygayon sa Barangay Daliao, Toril sa Davao City sayo kaganinang buntag. Sako-sakong nagkadiyang klase sa basura ang ilang nahipos. Sumala sa barangay kung ang Red Santa Claus nagapanghatag og regalo, ang Blue Santa Claus nag-give back sa kinaiyahan pinaagi sa pagpunit o paghipos og mga basura o pagsiguro nga limpyo ang kadagatan. Ang Blue Santa Claus Project, inspired sa usa ka sports sa nasod Japan, dunay teams nga nagapanguha og mga basura sulod sa gikatakdang oras ug lugar. Nagtinguha ang maong aktibidad nga pinaagi sa pagkadisiplinado sa mga Davaoenyo, mapanalipdan ang kinaiyahan ug mapatigbabaw ang pagtinabangay sa komunidad karong holiday season. Nagpasalamat sab ang mga barangay official sa Daliao nga napili ang ilang lugar. Target sab nila nga makapahigayon og underwater cleanup drive. Andam na ang Mapua Cardinals ug Binid Blazers sa Game 2 sa Best of 3 series sa NCAA Season 100 Men's Basketball Finals nga ipahigayon na ugma December 7. Unang nakasungkit og daog ang Mapua Cardinals sa Best of 3 Finals sa NCAA Season 100 Men's Basketball niadtong Sabado sa pagpanguna ni Season 99 Rookie of the Year ug Most Valuable Player Clint S. Camis sa score nga 84-73. Sa Game 2 ugma, dili na matud pa musugot ang Cardinals nga mapildi na sab. Kay dumduman nga napildi sila niadtong Season 99 sa San Beda Red Lions sa finals bisan sila ang nakadaog sa Game 1. 33 katuig na sab nga wala nakadaog ang Cardinals sa finals sa NCAA. Apan, alang sa Binid Blazers, wa panahuman ang laban. Di sab matud pa sila magpapildi, ilabi pa nga uhaw sab sila sa kampeonato kay ulay nilang daog sa NCAA niadto pang tuig 2000. At ang Game 2 sa NCAA Season 100 Men's Basketball Finals ugma December 7 sa alas 2:30 sa hapon nga live sa GTV ug Heart of Asia. Karong Christmas season ug sa gunso ng mga party, nagpahinumdum ang Department of Health Region 11 nga maghinay-hinay sa pagkaon. Sa datos sa Philippine Statistics Authority, cerebrovascular disease, lakip na ang stroke, ang ikatulo sa nag-unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino gikan Enero hangtod Mayo 2024. Tungod nini gikabalakan sa mga eksperto nga daghan ang makasinati nini ilabi na karong bulan sa Disyembre. Sumala ni Dr. Dominic Madungba, ang Officer in Charge sa Health Promotion Bureau o HPB sa DOH-11, karong sa gunso ng mga pagtapok-tapok o mga kalingawan ang ngayang magbinantayon sa pagkaon nga dili mo sobra, ilabi na ang mga taas sa kolesterol sa mga sa tambok, ingon man mga tamis o mga parat nga pagkaon. Magbinantayon og limitahan usab ang pagkonsumo og ilimnong makahubog og magbaton og disiplina sa kaugalingon. Gipasiga na ang Christmas tree ug ubang display sa public plaza sa Iligan City. 2, 1. Nahingangha ang mga bisaksi sa pagpasiga sa giant Christmas tree ato sa Paskuhan sa Iligan City nga gipahigayon sa ilang public plaza niadtong Lunes. Ato sa programa dunay pa-contest sa managlahing Christmas symbols, dunay nag-ala Santa Claus, dunay mirampa nga napalibutan og star ang costume ug dunay daw anghel. Sumala sa LGU, daghang mga aktibidad ang giandam alang karong bulana kung asa dunay panindutay og bilen nga gidisenyo sa matag barangay sa syudad. Masaksihan sa mga bisita ang mga Christmas display sulod karong bulana. Mga kapuso, 19 kaadlaw na lang, una ang Pasko. Mao kato maling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulihing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad na pagserbisyo sa nasod.
Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.